tapat na mga puso ito, maliban na hindi hipuin ng Diyos. Amen. Ang bawat isa sa atin. Ngunit salamat sa Diyos, simulan ng hipuin ng bawat mga pusong ito, baguhin ng ating Panginoon. Ang mga pusong ito ay naghahandog ng isang papuri at awit sa ating Panginoon. Amen. Can we say, to God be the glory? To God be the glory. Amen. Habang tayo nakatayo, buksan natin ang ating mga Biblia dito sa book of 1 Corinthians chapter 13. Verse 1 hanggang 13. Medyo may kahabaan po. Pumanin po ninyo. At nais kong basahin sa wika Ingles, ang sabi niya rito, though I speak with tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have that charity, I am nothing. Yes. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity inviteth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I speak as a child, understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Father, once again, we thank you that we read again, Lord, your word. We ask, Father, Lord, to vindicate it, O God, and also the people, Lord, that will listen to your word and to your message, O God. Even your servant that you're going to use for them, O God. Bless each every one of us, O God, that we may understand thy word. Continue, Lord, to put us, Lord, in a progressive revelation, that we may see, Lord, all this mystery that was revealed in our day, O God. Father, once again, I ask your Holy Spirit, Lord, to come and work once again in our midst. Dahil ikaw ang aming pinagkakatiwalaan namin sa lahat ng mga bagay na ito. Hinihingi ko, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu, Lord God, ay siyang magtrabaho sa bawat isa po sa amin. At hinihingi ko po na may bigay namin ang undivided attention, Lord, sa bawat isa sa amin. Pakikinig at sa pangangaraw, Lord, sa iyo ko po pinapasakop ang lahat na ito. Sa silong ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, kami ay makikinig na may kagalakan. Sa silong ng iyong banal na Espiritu Santo, ako'y mangangaral na may kagalakan. Amen. Sa bawat mga mananampalatayang ito, na iyong pag-aari, dahil ikaw ang nagmamay-ari, O Diyos,
Dahil ginagamit mo lamang kami bilang mga tao mo, Panginoon, upang pakainin ang mga pag-aari mong ito, Diyos. We are just an instrument, Father. Bless all your instrument, Lord. Sa umagang ito, upang maging daluyan ng pagpapala. Sa lahat ng mga mananampalatayang ito, God. Ikinukumit ko po ang lahat ng ito sa ngalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Maaari na po kayo makaupo. At ang Diyos ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa atin. Amen. Magpala at patuloy na gumabay. Amen. Isa mapagpalang umaga. Amen. At nais kong batiin kayo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa bawat mga mananampalataya na narito, tayo muli pinagsama-sama ng ating Panginoon sa isang pagtitipon sa House of Worship Amen. na Kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin ngayon. Purihin ng Diyos dahil sa loob ng isang linggo, tayo ay dumaan ng maraming pakikipagbaka. Yes. After a week, tumuli tayo, nagpangipangita tayo. Doon pa lamang ay purihin na natin ang ating Panginoon. Amen. Dahil patuloy ang kanyang pagkilos at paggabay sa bawat isa sa atin. At hindi na po tayo magpapakatagal. Ito po ay huling bahagi na po natin sa ating serye na pinag-uusapan sa isang paksa na nagsasabing The Truth on Holy Ghost Baptism, o ang katotohanan sa bautismo sa banal na Espiritu. So, sa mga unang bahagi ng ating pag-aaral o sa first part to the second part, at nakita natin dito na kung paano ang banal na Espiritu ay kumilos sa bawat isa. Right? Kung maalala ninyo, nung panahon na si Juan Bautista ay nagbabautismo sa bautismo ng pagsisisi, right? At pagkatapos ginaganap niya ang lahat ng mga bagay na yun, binabautismuhan niya ang mga sumasampalataya sa panahon niyon. At nung ang ating Panginoon naman ay palapit upang siya'y bautismuhan, ano ang pangalan ni Juan Bautista? Binabautismuhan ko kayo sa bautismo ng pagsisisi, ngunit may darating, right? Na magbabautismo sa inyo sa banal na Espiritu. Right? Dahil ako, sabi ni Juan Bautista, hindi karapat-dapat. Dahil siya ang karapat-dapat na magbautismo sa banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. At sa ating pag-aaral patungkol sa bautismo sa banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon, it is all about believing of His Word. Amen. Ang pagsampalataya sa salita ng ating Panginoon at ang pananahan ng Santong Espiritu sa bawat individual na sumasampalataya ng Kanyang salita. Right? Doon kumikilos, doon nagtatrabaho ang Santong Espiritu sa bawat individual. It is the indwelling of the Holy Ghost to every individual believer. Amen. How many believes that? Amen. Can you say amen for that? Amen. So to God be the glory, dahil siya ang patuloy na gumaganap at gumagawa sa mga bagay na ito. The reason why you obey, Amen. the reason why you walk, the reason why you live, kung bakit tayo lumalakad, kung bakit tayo nabubuhay, na may pagsunod sa salita ng ating Panginoon. It is hard to a people, to a believer, na tayo ay hindi mabuhay sa kabanalan. Dahil kapag hindi tayo mabuhay sa kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Oh, amen. How many believes that? Amen. Glory! At dahil siya ang nanahan, dahil siya ang nasa sayo, glory! Ikaw ang naging indwelling place, right? Ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. God makes you holy. Amen. Ginawa ka ng ating Panginoon na isang banal. Isang mananampalatayang banal. It is because the Holy Ghost is now dwelling in you. Amen. Hallelujah. Saka tayo naging banal nung siya ay manahan sa bawat isa sa atin. But without Him, we are not worthy. Yes. Even to be called holy. But because of Him, He is now dwelling in us, in you, in me. Tayo ay ginawang banal ng Santong Espiritu ng ating Panginoon Diyos.
So salamat, simula nung siya ay nakipag-dwell, nanahan, nanirahan sa bawat isa sa atin. Dahil ito ang pangako ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa. Dahil pagkatapos niya tayo maibalik, right? Ibalik sa tamang kalalagayan, ibalik sa tamang posisyon. Kanyang ipinangako, siya ay magtatrabaho sa bawat isa sa atin. This is all about the work of redemption. Right? This is all about the work of redemption. Upang tayo ay ibalik. Because redemption means is to brought back or to bring back again. Right? Ibalik tayo sa isang tamang kalalagayan, sa isang tamang posisyon. Kasi kung hindi ka ibabalik sa tamang posisyon ng ating Panginoon, how can we live holy? How can we obey His word? Right? So hindi lahat makakaranas, hindi lahat makakatamasa ng lahat ng mga bagay na ito na siyang ipinanumbalik at ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat individual na kanyang pinanahanan. Right? Ngunit salamat dahil bahagi tayo sa kanyang pagtatalaga. Amen. Right? Amen. How many believes that? It is only the predestinated. Right? It's the only one that's considered in the redemption. Glory. So salamat sa Diyos dahil ikaw at ako ay bahagi sa pagtatalaga ng ating Panginoon. At bilang isang bahagi sa pagtatalaga ng ating Panginoon Diyos, ikaw ang siyang kinikilos ng banal na Espiritu ngayon. Now I quote in a message of who is this Melchizedek, tuloy-tuloy. Glory to Jesus. Glory to God. Still there. Amen. The predestinated is the only one that considered in redemption. Can you say amen? Amen. Hallelujah! Dito pa lamang ay makikita mo na ang isang bagay na kung paano ipinakita at ipinahayag ng ating Panginoon Diyos sa bawat individual na tumatayo, right? Nangahawakan, sumasampalataya sa kanyang salita. Mapalad tayo dahil bahagi tayo sa pagtatalaga ng ating Panginoon upang maging bahagi sa pagtutubos ng ating Panginoon at maging bahagi sa paglalagay niya sa tamang kalalagayan at sa tamang posisyon sa bawat individual na kanyang pinananahanan. This is all about na ang pagkilos, na ang pagtahan ng ating Panginoon o ng Banal na Espiritu Santo sa isang individual na mananampalataya. Continue. The predestinated is the only one that considered in redemption. People might be making like they think they are. But the real redemption is those that are predestinated. Right? Because the very word redeem means to bring back. Amen. That is what I mentioned to you a while ago. To bring back or to brought back. Right? Hallelujah. Is that right? The redeem is something to redeem anything, is bring it back to its original place. Hallelujah. Amen. So it's only the predestinated will be brought back because the others didn't come from there. See? Bring back. Nakita na niyo? Another. In a message this million. Glory to God. Kita niyo ang mga bagay na pagkilos ng Banal na Espiritu. After na manahan siya, kasi pananahanan ka niya, dahil ikaw ang handa, ikaw ang may kakayanan na makinig sa lahat ng kanyang mensahe, sa lahat ng kanyang salita. Kaya siya nagkaroon ng personal contact to every individual believer. Right? Kung wala kang kakayanan upang makinig ng kanyang salita, dito sa message na Smyrna Church, just he that hath an ear, sabi niyo roon, let him hear what the Spirit said unto the churches. Yan, Ama. Dahil ikaw may kakayanan at pinagkalooban ng Santong Espiritu upang makaabot. Right? Upang makaunawa at sumampalataya ng kanyang salita. Right?
Walang pag-aalinlangan. Ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo ng Diyos ang makipag-ugnayan sa iyo. Bakit? Dahil ikaw ang may kakayanan at pinagkalooban ng kakayanan upang duminig ng kanyang salita. No wonder the message says, sinabi niya dito, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said to the churches. Notice here that Jesus, by the Spirit, in every age, addresses himself to only one person, relative to the word for that age. Only one messenger for each age receive what the Spirit has to say to that age. Hinto ako dyan. Kita na ninyo, sa bawat kapanahunan, kung paano nakipag-deal ang Diyos. Sa bawat kapanahunan, kung paano tumatawag ang ating Panginoon ng kanyang mananampalataya. Sa bawat kapanahunan, ay nagsugo ang Diyos ng kanyang mensahero. At sa bawat kapanahunan, ay may tatayong sasampalataya at tatanggap sa mensahero ng Diyos at mananampalataya at mabubuhay, ipamumuhay ang bawat mensahe sa bawat kapanahunan. At sa bawat kapanahunan ay may kanya-kanyang mensahe ang ating Panginoon. At sa bawat kapanahon na nakita niyo nakipag-deal ang ating Panginoon. Saan? Sa lahat ng may makinig. Bakit? Dahil sila ang makikinig. Saan? Sa mensahe, sa salita ng ating Panginoon. Kaya darating sa iyo ang mensahe ng Diyos. Darating at dumating sa kanila ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ginamit na lingkod. So napakahalaga na ang Diyos ay tatawag at kukuha ng mga lingkod upang sila maging kasangkapan. Right? Nang maghatid ng kanyang salita upang ang salitang ito at ang mensahe ng Diyos ay umabot sa iyo, wala kang gagawin, umupo at makinig ng salita ng ating Panginoon dahil ikaw may kakayanan at abilidad upang makinig ng salita. Nakipag-deal ang Diyos, nakipag-deal ang Santong Espiritu sa bawat individual. Right? Upang mapabot ang mensahe ng ating Panginoon Diyos sa bawat kapanahunan. Yes. At dito tayo inabutan sa huling kapanahunan. Yes. We're so blessed that you are one of the believer Amen. in these last days. You're so blessed dahil nasumpungan ka ng biyaya ng ating Panginoon. Nung kanyang ihayag ang lahat ng kanyang hiwaga, nung kanyang ilatag ang lahat ng kanyang mensahe, ipakita ang lahat ng mga bagay na to, tumawag siya ng mensahero. At nung tumawag siya ng mensahero, salamat dahil isa ka sa nasumpungan ng ating Panginoon upang mapaabot ang mensahe ng Diyos sa kapanahunan ito. Amen. To God be the glory. And once again, hindi ako magsasawang sabihin, thank God for the revealing of the Word. Amen. Right? Lord. Hallelujah. Dahil sa paghahayag ng kanyang salita, bahagi ako. Sa paghahayag ng kanyang salita, bahagi ka. Sa paghahayag ng kanyang salita, nagsama-sama tayo. Amen. Oh! Hindi kanya nilagpasan. Hindi kanya iniwanan. Sa halip, ikaw ang hinahanap ng mensahe. Right? Saan ang sulok ng mundo ito? Right? Sabi na nga napag-usapan noong nakaraan, simula nung sumampalataya ang mga mananampalataya, maging mga disciples o mga apostol, hindi lamang sa Samaria, hindi lamang sa Judea, right? Hindi lamang sa Jerusalem, kundi ang Diyos ay tatawag pa sa ang sulok man ng mundong ito. Kaya sabi ko sa inyo, salamat sa Diyos dahil hindi nalagpasan ang buwat tuding. Right? Dahil merong tatayo, merong sasampalataya, merong mananalig, merong manghahawakan, kahit sa kasulok-sulukan, kabababaan, napakababa ng ating lugar, pero walang hindrance. There is no hindrances para hindi umabot sa atin ang mensahe ng Diyos. Amen. And that is the work of the Holy Ghost. Once na siyang kumilos, lahat ay kamangha-mangha. It's all amazing. Right? Hindi man maabot ng tao ang kaunawaan. Hindi man maabot ng tao ang mga bagay at pagkilos ng Diyos. Ngunit ikaw na itinalaga ng Diyos ay nakaabot upang makakita, upang maunawaan
ang perfect will ng ating Panginoon dahil sa iyo in-address ng ating Panginoon ang kanyang paghahayag ng kanyang lihim, ng kanyang hiwaga. Amen. Glory. You are also so amazing. Sa tingin ng tao, hindi ka maunawaan. Pero sa tingin ng kapwang mananampalataya, naunawaan ka. Nagkakaunawaan tayo. Why? Because we have only one mind. And that mind is the mind of Christ. Dahil siya ang nananahan sa bawat isa sa atin. Ito nasan ako? Glory. And that one messenger is the messenger to the church. He speaks for God by revelation to the churches. Kita niyo, ang bawat pangungusap, ang bawat pagkikipag-ugnayan, ang bawat pagkikipagtagpo ng Diyos sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin. At kapag siya nakipag-ugnayan, it is all about revelation. Marami siyang ipinapakita, marami siyang inihahayag, marami siyang ipinauunawa, mga bagay na hindi mo maunawaan, mga bagay na hindi mo makita ng iyong kaunawaan. Salamat sa Diyos when God started to speak with you by revelation. Amen. Marami tayong nakikita. Marami tayong nauunawaan. Right? Salamat sa paghahayag ng ating Panginoon. At nung kanyang ihayag ang kanyang salita, kasama ka na inihahayag ng ating Panginoon. God needs to reveal His bride. Right? Hallelujah. Still there. He speaks for God by revelation to the churches. But true and false. The message is then broadcast to all. Right? Kung ang message sinabi niya, broadcast to all. Pero hindi lahat sasampalataya. Hindi lahat susunod. Continue. But though it is broadcast for all who come within range of the message, that message is received individually by only a certain qualified group in a certain way. Right? Each individual of that group is one who has the ability to hear. Oh God. Hindi lahat may kakayanang makinig. Hindi lahat may kakayanang makaunawa. Hindi lahat magkakaroon ng eyes of understanding. It's only a group of believers who are chosen by God. They are predestined, right, to see all this mystery. Right? Glory. The reason why God opens your eyes of understanding, in order for you to see all this revealed word na kanyang ibinigay at patuloy na ibinibigay at ipagkakaloob pa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Glory! Amen! Each individual of that group is one who has the ability to hear what the Spirit is saying by the way of the messenger. Those who hear are not getting their own private revelation. Still there. Notice a group getting their collective revelation. Hindi katulad ng mga tao na kung may naunawaan, ipinagyayabang, ipinagmamalaki. Lahat ng mga nakukuha nila, nakikita nila. See, ang ginagawa nila dahil nasisiyahan sila sa mga kapahayagan, kanilang kinukolekta, quote by quote. Kinukolekta quote by quote. Kinukolekta word by word. Scripture by scripture. Ngunit makikita mo ang galing pagdating sa presentation. Makikita mo ang galing sa paghahayag. Makikita mo ang galing sa pagtuturo. Ang galing sa pangangaral. Ngunit hindi yun ang basihan. Hindi yun ang basihan. Hindi basihan ang galing. Hindi basihan ang kaalaman. Hindi basihan ang karunungan na ikaw ay bautismado sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Sabi ng madalang kasulat sa teksto natin binasa, sabi ni Pablo, ako man ay mangusap ng ibang wika. Malaman ko man ang lahat ng mga hiwagang ito. Alam ko man ang mga mensahe ito. May pananampalataya man ako. Maglipat ng bundok. Kung wala ang charity which is the Holy Ghost,
I am nothing. Amen. Thank you. I am nothing. Still there. Hallelujah. To those who here are not getting their own private revelation, notice a group getting their collective revelation. See, hindi iniipon ang nalalaman. See, hindi pagpapakita ng kaalaman. Hindi paghahayag ng karunungan. Ang nais ng Diyos sa lahat ng nakita mo, sa lahat ng naunawaan mo, sa lahat ng inihayag sa iyo, sa lahat ng mga bagay na ikinasiya mo sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang salita, dapat nagkakaroon tayo ng tamang application sa bawat buhay natin. Ang kaalaman, ang paghahayag ng mensahe, ang paghahayag ng salita, kapag nakita ito ng isang predestinated one, they're the chosen ones to live the word, to live the message. According to the word, a man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. Yes. Nagkakaroon ng tamang aplikasyon sa bawat buhay ng isang tao na claim being a believer, being baptized by the Holy Ghost. It is not all about gift. Right? It is not all about knowledge. Do you believe that? This is all about how to live, how to apply the word in our life. And I believe since the Holy Ghost is now dwelling in you, nakakapamuhay tayo sa isang bagay na hindi natin may pamuhay noon. Nung wala pa siya, nung hindi pa nananahan ng banal na Espiritu. Subalit nung sinanahan, which is the personal indwelling of the Holy Ghost to every individual believer of His Word. Right? Nagkakaroon tayo ng tamang application sa bawat buhay natin na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. It's still there. Oh, glory. But each person is hearing and receiving what the messenger has already received from God. Next quote. Glory. Sa message ng modern events made clear by prophecy. There's many people just can't believe it. Even spirit-filled people. Do you believe? Na may pwedeng mabahiran, mapuspos na Santong Espiritu. Do you believe? Kahit na siya ay mabahiran at kahit na siya mapuspos, still lost. It is not my word. It is not my message. I just want you to put in the word and in the message kung paano nagdadrive ng tama. Oh, glory! Kung paano nagdadrive ng tama ang salita at mensahe sa bawat individual na tumatayong sumasampalataya ng kanyang salita. Hayaan natin ang salita. Hayaan natin ang mensahe ang mag-drive sa bawat isa sa atin. Not anyone! Dahil sa ating panahon ngayon, ang daming mga magagaling na mga mangangaral. Ang daming magagaling patungkol sa mga terminologies. Ang daming magagaling na nagpipresent. But look at their life! Sabi ng banal na mensahe, banal na salita, sabi ng banal na scripture, hindi sa galing. Hindi sa pagiging dalubhasa. Hindi sa pagiging marunong. Subalit makikilala mo yung may tamang application. Saan? Sa pamamagitan ng bunga. Amen. Bunga ng alin? Natural, kung ang binhay nasa sayo, dapat siya umusbong. If the seed is quickened, did you follow me now? If the seed is quickened, then the Holy Ghost in you. Kailangan siya lumago. Right? At kailangan siya mamunga. At kapag siya namunga, doon mo siya ma-identify. Scripture yan.
in the book of Matthew chapter 13. Bukuin yung kabuuan. Hindi natin isa-isa para hindi tayo tumagal, para hindi masayang yung oras natin. Then huling bahagi na po natin sa ating series. Part 3 ng ating series na The Truth on Baptism of the Holy Ghost. Or Holy Ghost Baptism. Right? Dahil sa bunga, magpapakita. Sa bunga, makikilala. Marami nagpipretend na mga believers. Marami nagpipretend na Christian sa ating panahon ngayon. Nagpipretend sila, they know the message is. They know who is the messenger. They know the revealing of the word. Pero napaka-clear ng ating teksto. Sabi ni Pablo, kahit na mangusap ako ng ibang wika at malaman ko ang lahat ng kalaman, magkaroon ng mga hiwagang ito. Magpalipat ng mga bundok kung wala ang banal na Espiritu. The charity is the Holy Ghost. And what is the Holy Ghost? The Holy Ghost is the very seal of every individual believer. Right? That is your seal. Once you're baptized with the Holy Ghost, that is your seal. Dahil sa selyo yan, doon kikilalanin. Doon makikita. Right? That you are sealed by the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. I'm going to give you one that will choke you. Ibig sabihin, maaring meron mapaludok na para bagang nabubulunan. Pwedeng may mga mamachoke if they're not the believer of the word. But God will give you a word that you will swallow. Na hindi ka nabubulunan. Yung salitang choke, ibig sabihin yun nabubulunan. Right? Kapag nabulunan ng isang tao, nagpapanik. How many believes that? Kapag nabulunan siya, hindi makahinga. Tatayo, hindi niya alam kung gano'n. Nandiyan yung isip niya tubig, right? Kahit na mainit, nakakita na ako ng gano'n. See? Pero hindi ka bibigyan ng ating Panginoon ng isang pagkain. Right? Na hindi mo kalulugod. Hindi mo ikasisiya. Bibigyan ka rin sa pagkain na kung saan ay kaya mo lunukin. Right? Habang nilulunok mo ang salita, ang mensahe ng Diyos, masaya kang mumungya, masaya kang lumulunok, right? Hanggang may digest ng spiritual digestion ng bawat isa sa atin. Hindi mo madadigest yan ng tama without the Holy Ghost in you. But because the Holy Ghost in you, you can digest well. Amen. The Word, the revealing of the Word, Amen. na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Malulunok natin, madadigest natin. Hindi mahirap para sa iyo, right? Hindi mahirap para sa iyo ang mabuhay. Hindi mahirap sa iyo ang sumunod. Hindi mahirap sa iyo ang mabuhay na may kabanalan. Bakit? Because the Holy Ghost now dwelleth in you. Once you are baptized with the Holy Ghost, hindi mahirap para sa iyo ang mabuhay ng may katapatan. Amen. Hindi mahirap sa iyo ang lumakad ng may katapatan. Your faithfulness, your sincerity, right? Do you believe? All your sincerity and faithfulness is ordered by the Lord. Every footstep of the righteous, do you believe it is all ordered by the Lord? Thank God na ikaw ay bahagi sa mga lumalakad na may katwiran sa katwiran ng ating Panginoon. Dahil yan ang iniatas ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. No wonder you can live holy. Amen. Kapag ikaw ay tinakda ng ating Panginoon, ikaw ay nasa kaayusan. Kapag ikaw ay hinahayagan ng ating Panginoon ng kanyang mensahe, ng revealed word, ang buhay mo ay magiging maayos. Amen. You're going to walk in God's order. Right? Ano man ang problema ang haharapin mo? Ano man ang trials na mararanasan mo? Ano man ang tribulation na bahagi sa bawat buhay natin? If it is in God's order, you will step as a righteous. Oh! Glory! Habang ikaw ay lumalakad
Mahirap bang humakbang sa atin? Hindi po. Bakit? Because of the Holy Ghost Amen. is now in you. Because the Holy Ghost, kapag nasa sa yung Holy Ghost, it is all about charity. It is all about love. It is all about agape love. Right? Amen? Kapag nasa sa iyo ang Banal na Espiritu Santo, hindi mayabang ang individual. Dahil ang Banal na Espiritu hindi nagmamalaki. Ang Banal na Espiritu hindi nagmamataas. Ang Banal na Espiritu hindi nagmamapuri. Ang Banal na Espiritu ay walang pride. Right? Amen? Pero kapag ang Banal na Espiritu ay nanahan sa iyo, ikaw na dating may pride, tuturuan kanyang maging mapagpakumbaba. Right? Ikaw na binigyan ng kaalaman, tuturuan kanyang lumakad ng ayon sa kanyang katwiran. Hindi ka magmamataas, hindi ka magmamalaki, hindi mo sasabihin, ako ang tama, ako ang absolute, ako ang dapat ninyong sundin. Ang gusto kong sabihin sa bawat isa sa inyo, walang ibang absolute kundi ang salita ng Diyos. Do ang tao nag-claim na siya ay isang absolute, but I do not believe him that he is the absolute. There is no, walang sino mang absolute kundi ang salita ng ating Panginoon. Even the prophet says, get back to the word, and that is our absolute. Amen. At hindi ako naniniwala sa isang tao nag-declare na puspos ng Espiritu. Meron daw sa kapangyarihan na dalhin niya ang kaluluwa mo sa impyerno. My God! At hindi rin ako naniniwala sa isang taong puspos ng Espiritu Santo na hindi siya magtuturo, hindi siya mangangaral, na bibitakin niya ang bungo ng tao at aalisin niya ang utak ng tao at papalitan niya ng utak kabayo at utak aso. Walang sino mang puspos ng Espiritu Santo na mangangaral ng ganito. If you are an anointed preacher, anointed man of God, hindi mo dapat pinapervert ang creation ng Diyos. Walang sino may karapatan ang magpalit ng utak sa tao sa utak ng hayop. And what is that? That is a perversion. At sinong gumawa dyan? It is only the serpent. And who is the serpent? The old dragon. Who is the old dragon? Satan. And who is Satan? The devil. Hindi naghahangad ang Diyos ng 99.9% para sumampalataya ka. No? You cannot please God in 99%. Do you want to please Him? Believe His word 100%. Amen. Walang babawasan, walang dadagdagan. Huwag mong ipe-pervert ang mensahe. Huwag mong ipe-pervert ang salita ng Diyos. Amen. Right? Amen. Still there. Amen. Glory. Kapag ang tao talaga itinalaga para sa impyerno, doon siya sa impyerno. See? Still there. Amen. Nasaan ako kanina, Desi, paki-point mo nga yung pointing arrow. Yan. I believe sa mensahe na narinig natin ngayon, walang nachochok. Amen. Walang nabubulunan. Dahil ang mensahe, this is just only for the bride. Amen. Hallelujah. This is only for the believer. The reason why God revealed to you Amen. all the mysteries, the revealed word, the opening, right, of God's mystery, the opening of the 7 seals. Marami nagsabi sa amin na ako daw, kami daw. Hindi namin alam ang nilalaman ng 7 seals. Alam daw namin na buksan ng 7 seals pero hindi namin alam ang laman ng 7 seals. Anong dahilan para buksan ng 7 seals sa amin at hindi namin malalaman ang nilalaman? Kung si John ay umiyak
and wept much. Right? Upang sa paghahayag ng mga hiwagang ito. Dahil gusto ni John, makita niya. Hindi pa hihintulutan ng Diyos na hindi makita ni John. Because John, he is also a perfect type of the bride. Amen. If all this mystery ay binuksan ng ating Panginoon, ginabak niya ang lahat ng selyo, ipinakita niya ang nilalaman. Kung hindi namin alam ang nilalaman ng kapahayagan ng 7 seals, this is sana hindi na kami nagko-quote ng messages. Right? But the message is clear. Amen. Meron lamang mga taong gustong umeksena at magpapansin. Right? Gustong sumikat. Gustong magpasikat. Alam mo ba? Kung ikaw ay tinawag ng ating Panginoon, hindi mo na kailangan magpasikat. Oh, yes. Hindi mo na kailangan magpakilala. Right? Yes. Dahil kapag ikaw ay inihayag na ng ating Panginoon, magkakakilala ng bawat isa sa atin. Though ang world, ang unbeliever, hindi ka kayang maabot, hindi ka kayang unawain, hindi maabot ang kaunawaan mo. But both bride, both believer, who are baptized with the Holy Ghost, Amen. ay nagkakaroon tayo ng kaunawaan sa isa't isa. Nakakabasa tayo. Do you believe that every believer, every chosen one, that you can read also between the line? Amen. Hallelujah. Hallelujah. How can you live? How can you follow if you cannot read between the line? Are you there? Amen. Hallelujah. Naniniwala ko na walang nabubulunan. Nilo ka na yung mabubulunan, yung natutsok. Mas pala. Mas pala, iba kasi yung maaltutan eh. Oh, mas pala. Yung maaltutan eh, may ubo, kasamang ubo yun eh. Pero yung mas palan, mahirap yun. Hinaharang yung oxygen. Hinahadlangan yung breath. Pero habang ikaw ay kumakain, ayaw ng Diyos na hinahadlangan ang oxygen. Amen. Ayaw niyang harangan ang mga life. Why? Because that life is the Holy Ghost itself in you. Amen. That is the Holy Ghost. Kaya ikaw ay mabubuhay ng masaya. Amen. Ikaw ay nagpupuri ng may kagalakan. Right? Kung ba ikaw ay pumalakpak ng may kasiyahan sa pagpupuri sa ating Panginoon, ikaw ba titingin ng pasay at titignan mo yung katabi? It's a part of praising. Amen. Hallelujah. Pero kung pumalakpak ka, hindi yun ang ebidensya that you're baptized with the Holy Ghost. Right? You're baptized with the Holy Ghost. It is a part in your praise. You are praising, you are clapping your hands. Right? Amen? Amen. Even you dance in the Spirit, it's a part. At kung umiral ang genuine gift, which is the Holy Ghost in you, ang Panginoon din na magpapakilala. If it is anointed, if it is genuine, ipapakita ng Diyos ang katotohanan at malalaman ng bawat isa sa atin. Dahil lahat ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa bawat individual na mananampalataya ay may pagpapatibay at pagpapatunay na ito ay gawa ng Santong Espiritu. Amen. Dahil ang ating pamumuhay bilang banal, hindi ito gawa-gawa. Yes. Right? Nagagawa natin ito is because you live as a genuine Christian. Amen. Still there? Amen. The baptism of the Holy Ghost don't mean you're going in. Not at all. Not on that. Don't have anything to do with your soul. That's the baptism here. Oh, that's the baptism see. Here's the inside soul. In here, that has to come from God. But then on the outside, you have 5 senses. Pagbasa natin may dito ha. Inside, sabi niya, but then on the outside, you have 5 senses. Yes. Ano yon? And 5 inlets to your contact. Your earthly home, kapag the earthly home, our body. Yeah. Meron tayong seeing, hearing, smelling, tasting, feeling, right? Amen. Do you believe it is all controlled by the Spirit? Do you follow me now? It is all controlled by the Spirit. Kaya, pwede siyang mapahiran.
Pwedeng mahipo yung pakiramdam. Pwedeng mahipo yung paningin. Pwedeng mahipo yung iyong pagdidig. Pero hindi ibig sabihin that you are already baptized with the Holy Ghost. Right? A real baptism with the Holy Ghost, it's in your soul. Amen. Right? Amen. Dahil doon kikilos, it's either doubt or the faith. Right? Kapag hindi ka sumunod, sumampalataya, ikaw ay mahulog doon sa pag-aalinlangan. At hindi pagsunod. At ang hindi pagsunod sa salita ng Diyos, that is sin. And we all know that sin is unbelief. Unbelief to the Word of God. Yes. Amen. Then, at kapag kinilos ko na sa itong Espiritu, that is faith. Woo! Makakasampalataya ka na walang pag-aalinlangan. Amen. Amen. You believe that? Amen. The inside, you have a spirit. And in there, you have 5 outlets. Ano yun? Your conscience, love, and so forth. Which is the 5 outlets to that spirit. Remember, in that spirit, ang tinutukoy dito, in that spirit, you can be baptized with the genuine Spirit of God. Amen. And still be lost. Pwedeng mahipo. Pwedeng mabahiran. In the Spirit, even the 5 outlets inside of our body upang magpakita, which is a part of our emotions. Right? Pero hindi ibig sabihin, ito ang palatandaan na ikaw ay bautismado sa Espiritu Santo. Maraming makikipagkalakan, maraming makikipagsaya, maraming makikipagsabayan sa mga mananampalataya, but they're still be lost. Right? That's right. But the one that are predestinated, hallelujah! Sinabi niya rito, in that Spirit you can be baptized with the genuine Spirit of God and still be lost. It's the soul that lives, that was ordained of God. Doon nakipag-ugnayan ng Diyos sa soul. At ang niredeem ng ating Panginoon ay ang ating kasalanan. Right? Mula sa unbelief. Nakipag-ugnayan ng Diyos sa bawat individual. Still there? Nakipag-deal ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Are you following me now? Glory to God. Ayan. Pagpapalin ninyo. Nakakaramdam ako ng isang panibagong pakiramdam. I believe if the anointing is working, kapag ang isang mananampalataya, ang isang preacher, ang isang mensahero na nag-claim na meron siyang anointing, habang ipinapangaral niya ang mensahe at salita ng ating Panginoon with God's anointing, and that is a vindicated and anointed word, and that is a vindicated message. Habang nakikinig ang mga vindicated believer, hindi pwedeng hindi sila daanan ng anointing. Mahirap kapag sinabing ang anointed preacher, vindicated preacher nangangaral, walang anointing sa mga nakaupo at nakikinig. Parang mistulang nakanganga, mistulang malungkot. Pero salamat sa Diyos, binigyan ka niya ng buhay. Upang ikaw ay tumugon. Binigyan ka niya ng bibig. Upang tumugon tayo, sabihin ng amen. Binigyan ka ng kamay upang pumalakpak. Pwede bang palakpakan natin ngayon ang ating Panginoon? Meron isang nag-claim. Isang mangangaral. Ako ang anointed preacher. Ako lamang ang vindicated preacher. Dahil ang anointing ay nasa akin. At nung sabi niya, amen ba? May nag-amen dalawa. Amen. Amen. Nagreklamo, nagsasabing anointed preacher. Sabi niya, kung nasisiyahan kayo, bakit may dalawa nag-amen malamya pa? Right? Dapat, kapag ang anointed word ay dumating, nag-drive
sa bawat isa sa atin. Ang anointing ay kumikilos sa mga anointed believer na nakaupo habang sila ay nakikinig. Pwede magsabihin natin ang amen. Amen. That's great. That's wonderful. Dahil ang pag-amen at pagtugon ay hindi sa pilitan ng isang magkaralubang kayo ay tumugon. Amen. If you are anointed by God, if God anoint your lips, if God anoint your tongue, hindi mabigat para sa atin ang sabihin natin ng amen. Hindi mahirap para palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede bang palakpakan muli natin ang God? Kita ninyo, hindi bagat napakasaya kapag ang nagpupuring mananampalataya ay may kagalakan at kasiyahan. Pero hindi makapalakpak, hindi maka-amen. Sino yung mga yun? Sila yung mga nabulunan. Hindi maka-express. Right? Right? Hindi makahayag. But thank God, simula na makipag-ugnayan sa iyo ang ating Panginoon, ang kabuuang katawan ay kinilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Walang bahagi ng ating katawan, kundi bahagi from outside to inside. Ang sabi na pinag-usapan natin nakaraang Biyernes sa ating prayer meeting, nakipagdil ang ating Panginoon sa isang pagsiselyo sa bawat individual na mananampalataya from inside to outside. May selyo. Kung may kagalakan ng sa puso sa loob, ang kagalakan ng kaluluwa ng bawat isa sa atin, right? May kagalakan na mag-express sa panglabas, right? Naihayag ang kagalakan. Kaya nga habang ikaw ay nakikinig, oh, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa mga mensahe na binibigay mo sa amin. Hindi nakikinig ka. Pagkatapos ng message, tanungin mo, wala nang maunawaan. Wala nang matandaan. Ang isang hinipo ng Diyos, matalas sa pagtanda. Matalas sa pakikinig. Sensitibo yan habang siya'y nakikinig. Dahil ayaw niyang tawag dito yung nababahiran ng isang pag-alinlangan, nababahiran ng isang bagay na kusan gumagambala sa kanyang pakiramdam. Right? You're very sensitive. It is because the Holy Ghost that dwells in you ay napaka-sensitive. Why? Because He is holy. He is holy. Ilan pang quote na nakamarka dyan, Daisy? Last na lang ito? Okay. Pagpatuloy ko. Mamaya habulin mo na lang ako sa mga ibang quotes ko. But when it's directed from the inside, it throws all the rest of it together. That's the guidepost. Ngayon, kung may guidepost tayo, maliligaw pa ba tayo? I advise you to trust dito sa guidepost kesa sa, ano yung tawag sa may, sa cellphone? Yung Google Map. Sa Google Map, totoo yung mga sinasabi niya ng daan. Diretso, diretso, kanan, diretso, diretso. Pero pagdating sa dulo, pinadidiretso ka, dagat na. But this guidepost, it is not a Google Map. It is our spiritual roadmap, our guidepost. Upang pangunahan, patnubayan tayo, He will guide you in all truth. Papatnubayan ka sa lahat ng katotohanan. Tuturuan ka! Hindi ka makukonfuse, hindi ka machochok. Ang mahirap kapag sa bimbangan, nagbibigay siya ng matitindi at matitigas na pangungusap, marami na chochok. Right? Paano sila makapagsampalataya? Yung pangangaral naman doble-doble, talaga napakabigat. Right? Bakit naging mabigat? Dahil gusto na niyang pumosisyon sa posisyon ng isang Espiritu Santo. Sabi ko nga sa inyo, maraming beses ko pinapangaral. Ang 5 tupi ng ministeryo ng Ephesians 4:11, they're just only a channel, an instrument. Right? Sila ang ginagamit ng ating Panginoon. Manampalataya tayo sa Ephesians 4:11. Kikilos ang Panginoon dyan. Right?
Pero kapag ang isa ay kumilos dito, na nagpanggap na siya lamang ang katotohanan, siya lamang ang absolute, I advise you not to believe him. Yes. Right? Huwag niyo isang sasampalatayanan. Huwag kayong makikinig sa kanya. Nakakatakot ang bawat sumusunod ang nag-claim nito. Wala tayo isang susundin. Di ba't napagkarate nakaralinggo? God needs a leader to the church. And who is our leader? The Holy Spirit. Amen. Right? The Holy Ghost. At maging sa 5 tupi ng ministeryong ito, siya ang mangunguna. Siya ang magtuturo. Walang sino man pwedeng mag-claim na isa man sa kanila ay absolute. Bawat isa sa kanila ay sumunod sa absolute. Sino yung absolute? The Holy Ghost. Yes. Right? The Word. Amen. See? Minsan, napakahirap sa isang tao na sumusunod at sumasampalataya na siya'y natatakot na lamang. Hindi ka pinili ng Diyos para sumunod sa kanyang kalooban upang matakot. Yes. Natatakot sa mga mangangaral, natatakot sa mga pastor, natatakot sa mga teacher, natatakot sa mga preacher. Ang mga preacher na to ay ginagamit lamang ng Diyos. They're just also a human like us. Yes. Amen. Can you say amen for that? Amen. Right? Hindi sila ang absolute. Iisa lamang ang absolute. That is the word. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Ganyan! Ganyan kung paano kumikilos ng Diyos. Amen. Right? Tumutugong ka, may kagalakan, pumapalakpang, ang tip-tipat, kaya nga naragsak. Amen. Tama ba ang tip-tipat? Palakpak. Palakpak. Ay, sipat! Ang sipsipat ka nga naragsak. Amen. Napunuan ka, itiragsak. Why? Kit may saka nga pinulutan. Ti nasantuan nga Espiritu Santo. Kit dayta nga Espiritu Santo kit agnanaad. Iti tunggal nga namati iti sa una. Amen. Kit no sika. Kit sumursuro iti pagayatan na. Kit isuna kit agnanaad king ka. Haan nga narigat para kada tayo nga agbyag nga nasantuan. Can we clap our hands to the Lord? Haan nga natagsin nga surutin tayo itinasantuan nga kasuratan. Amen. To God be the glory. To God be the glory. Right? Glory. Glory. But when it's directed from the inside, it throws all the rest of it together. That's the guidepost. That's the control tower. The inside of the inside. The soul controls the spirit. The spirit controls the body. Yan ang pinag-usapan natin kanina. But this is a message na gagamitin natin mamaya. The spirit is controlled by the soul. Right? Hallelujah! 2:10. So, an outside whitewash don't make any different. Right? Kasi sinabi kasi yung whitewash sa Tagalog dito yung kinocover, yung tinatakpan. Right? Kaya nga, nauso yung salitang sa korte nagwa-whitewash. May whitewash na nagaganap. Ano yun? Tinatakpan yung mali. Kinocoveran yung kasalanan. Right? Right? Kung noong panahon noon, makikita natin, yung kasalanan natin ay tinatakpan lamang sa paghandog ng mga hayop. But the sin is still there. Tinatakpan lamang ito ng dugo ng hayop. Pero nung dumating ang tamang hain, right? Ang sakdal na hain, which is the sacrificial lamb of God, ay dumating. Siya mismo, hindi dugo ng hayop, hindi dugo ng sino man, hindi dugo ng tao, but the blood of God. Amen. Ang siyang bumubo para gumanap ng pagtutubos sa bawat isa sa atin. Hindi, o kaya inalis niya yung whitewashing, yung whitewash, yung pagkukover, yung pagtatakip. Sa halip ito ay nilinis niya. Hinugasan niya. Amen? At nung mahugasan ang lahat ng mga bagay na iyon, wala nang makitang kasalanan. No wonder, nung linisin ka ng ating Panginoon,
nalimutan niya ang iyong kasalanan in a sea of forgetfulness. Hallelujah! So on outside, what was don't make any difference. Them religious people back there, that Paul called white walls and so forth. They were outward just every way of a believer. And they had prophesied among them and everything else. But the inside of the inside, the soul. Pakiangat mo pangalan ko tinako. Yeah, 2:11. That's the reason I say people can jump up and down and speak in tongues. People can shout, lay hands on the sick, and heal the sick, and so forth. By faith, all these great things there by the Spirit still be lost. Huh? Anointed ones. Taas mo pa, sige pa. Notice, Jesus has said, only believe, for all things are possible to them that believe. Faith and works are husband and wife in a perfect blending. Right? In other words, may perfect na pagsasama. Do you believe that? Faith and works. Because faith without works is dead. So kinakailangan magsama ang pagkilos, ang pagtrabaho, kung meron tayong pananampalataya. I do believe, if the Holy Ghost dwell in you, since you have faith, since the Holy Ghost in you, ikaw ay kakasihan ng pagkilos, ikaw ay kakasihan ng pagtrabaho ng Banal na Espiritu Santo upang ang pananampalataya ng bawat sumasampalataya ay nagtatrabaho. Dahil kapag ang pananampalataya ay walang trabaho o pagkilos, ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Faith and works as our husband and wife. They work together. The husband works with the wife, the wife with the husband. Then identify one to another. Ilagay mo doon sa scripture na binigay ko sa iyo kanina. Praise the holy name of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Saan ba tayo nagkaroon kanina? Di ba sa verse 9, hanggang, hindi ako nagkakamali hanggang 16 o 14. Isa natin sa verse 9. That is in the 1 Peter. Chapter 1, verse 2. Hanggang 16, yes. Hanggang 16. Pagpapin nyo, medyo maaga pa. Pero, I promise, tatapusin natin before 11. Matatapos tayo. Siguro ito yung pinakamaaga natin pagtatapos. Hallelujah. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. Searching what? Or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow, unto whom it was revealed. Kanino? Inihayag. Right? That not unto themselves, but unto us, they did minister the things. Kita mo, kapag sinabing they did minister the things, sila ang kinilos. Sila ang tinarabaho. Right? Which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven. Which things the angel desired to look into. Pero hindi pinakita sa kanila. Hindi nila nakita ang lahat na nakikita mo ngayon. So salamat sa mga huling araw na to. Yan ang sinabi ko sa inyo, kayo ang pinakamapalad. Mga bagay na pinagnasaan nilang makita, mga bagay na gustong ihayag natin pa hindi pinakita sa kanila. But unto us, it was ministered. To whom? Kanino inihayag? Unto us. It was ministered and revealed. The revealed word. Glory. Nasa 14 na ba ako? 13. Wherefore, gird up the loins of your mind. Be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ.
as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, but as he which hath called you is holy. So be ye holy in all manner of conversation. Hindi ba narinig natin ang message nakarang Biyernes? There is no way God made you partakers. That's right. Right? Saan? Into the holiness of God. Right? Ginawa ka niya. Right? Itinakda ka niya. Binahaginan ka niya. Ikaw ay naging bahagi. Saan? Sa kabanalan ng Diyos. Kasi kung walang kabanalan at kung hindi mananahan sa iyo ang banal na Espiritu Santo, hindi natin makakatagpo ang banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. The only way na pwede natin siya makatagpo at makasama, right, is the Holy Ghost will dwell in you. Right? Siya ay mananahan sa bawat isa. Siyang banal na tumatawag. Siyang banal na nangungusap. Siyang banal na mananahan. At nung siya'y manahan, ikaw ay naging isang banal na mananampalataya. No wonder, since the Holy Ghost dwelt in you, since the Holy Ghost living in you, you are baptized with the Holy Ghost. It is the dwelling place of the Holy Spirit of God in every individual believer of His Word. At kapag siya nakipag-dwell, at kapag siya ay kumikilos, we cannot deny the fact na mayroong gumagabay, which is the guidepost. Nagtuturo sa bawat isa sa atin. I believe to every believer that was baptized with the Holy Ghost, you cannot deny the fact, right, na meron kayong personal communication, na meron kayong personal relationship, na meron kayong personal na testimony, na meron din personal na pagganap at pagkilos ang banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya hindi natin pwede ito itatwa. Amen. At hindi mo rin pwedeng talikuran. Dahil tinakda kang gumanap, tinakda kang lumakad, tinakda kang mabuhay. Hindi ka itinakdang magtatwa at hindi ka itinakda upang tumalikod. You are predestined to see and give you the eyes of understanding. Still there. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa pagkilos ng ating Panginoon. Now, bago tayo magpapatuloy at magbasa pa ako ng mga quotes, I just want to leave this one question. Is receiving the word, message for our age a true evidence of the baptism of the Holy Ghost? Yan ang isang tanong. Sa Tagalog, gusto kong isalin. Pagpamunin niyo kung mababaw na pagsalin. I-correct niyo ako kung may maling pagsalin. Dahil inuulit ko sa inyo, hanggang sa bagay lamang na akin naabot, hanggang doon lang ako. At ipinakikilala ko sa inyo, kulang ako sa edukasyon. Right? Para ibigay ang buong kaunawaan sa mga bagay natin. Kung saan ako, doon lamang ako. Right? Sa English, is receiving the word message for our age a true evidence of the baptism of the Holy Ghost. Sa Tagalog, ang pagtanggap ba ng salita at mensahe sa bawat panahon o sa ating kapanahunan, ito ba ang tunay na ebidensya? Tayo ba ay bautismo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon? Hayaan natin ang message na siya magbigay ng katugunan at kasagutan sa bawat isa sa atin. Right? Mga iba, ang kanilang tinatayuan, ang bautismo lang daw sa bautismo sa Espiritu Santo ay yung nagsasayaw sa Espiritu Santo. Ang sinabi ng text, yung bang bautismo ng Espiritu Santo ay yung may kakayanan na mangusap ng ibang wika? O yung something speaking in tongues? Tahas ako sabihin, iba yung new tongues doon sa speaking in tongues. Right? Ito ba ang mga palatandaan? No way. Ito ba ang palatandaan na ikaw ay marunong at maalam sa presentation? But look at his life. There is no right application. Hindi lumalakad ng matuwid. Gusto lamang nila yung sarili nilang masunod. Kung ano yung udyok ng kanilang sarili, yun ang kanilang susundin. But if you are lead and guide with the guidepost, tuturuan ka niya sa kaayusan. Why? Because every footstep of the righteous, right, is
ordered by the Lord. Amen. Hallelujah. If you are under the order of the Lord, while you're walking, right? Sa isang lakad na matuwid, sa paglakad sa matuwid, at kapag matuwid ang paglakad mo, meron ka mga footprints. Every time napakan mo, kapag ikaw ay patungo doon sa promised land, what is the promised land in our day? The Holy Ghost. Kapag ikaw ay lumalakad patungo doon sa promised land, you need to possess all the footprints of your footprints. Of your step, I mean. Why? Because footprint means possession. We need to possess it. Mahirap man, may pagsubok man, may problema man, angkinin mo. Why? Because test after test, trials after trials, problems after problems, God will make all the tests, trials, and problems a blessings for you. Amen. So we need to claim it. We need to possess it. Amen. Right? Meron tayong tamang lakad. At kapag meron tayong tamang lakad, if it is ordered by the Lord, alam mo kung ano yung nilalakaran. Hindi yung kung may ayaw ka, tatalikod ka. Kung may ayaw ka, ayaw mo na. Kung may ayaw ka, gumawa ka ng sarili mong kakayanan, gumawa ka ng sarili mong lakad. That is not the footstep of the righteous. Yes. If it is ordered by the Lord, He will step in, oh God. Bibigyan tayo ng Diyos ng isang mensahe ng salita na hindi natin ikakabunulan. Na hindi tayo mabubulunan. Subukin man tayo sa ating pananampalataya. Subukin man tayo. Right? Hindi ako naniniwala ng isang believer na claim ng isang tamang mananampalataya na hindi at wala siyang inaatenan na gawain at nananatili lamang siya sa mga online. That is wrong! Yes. It is not ordered by the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise His holy name. Let the message answers all this question. Is the receiving word message for our age a true evidence of the baptism of the Holy Ghost? The answer is yes. Yes, it is. Make no mistake about it. I'll give you the message of this young church ages. Keyword. Make no mistake about it. Hallelujah. Make no mistake about it. A person that is truly baptized with the Holy Ghost, or truly baptized by the Holy Ghost, into the body of Christ, receiving the fullness of the Spirit, will be in the Word. Not in the world, but in the Word. All the way. That is the evidence of being baptized with the Holy Ghost. Not by gifts. That's right. Hindi sa pamagitan ng mga kaloob. Hindi ko may kaubay magaling umawit. Hindi ko may kayo magaling mag-testimony. Pero walang tamang application sa buhay natin. Pero ang lakad natin is out of order. Right? Wala sa kayusan. Hindi nakikita ang ebidensya sa mga bagay nito. Sila ba'y marunong mangaral? Sila ba'y marunong magturo? Sila ba'y marunong magpresent? Hindi ito ang ebidensya. Ang sinabi ng mensahe, let the message answers this question. Make no mistake about it. A person that is truly baptized by the Holy Ghost into the body of Christ, receiving the fullness of the Spirit, will be in the Word all the way. That is the evidence of being baptized. Kapag tayo ay kinasihan ng Santong Espiritu, pinanahanan ng Santong Espiritu, lalakad tayong tama. Lalakad tayo sa kayusan. Susunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi nangihikayat, hindi naninira, hindi pumapatay ng impluensya. Kung dumating man sa bawat kapatiran ng mga bagay nun, huwag kayong gaganti, huwag tayong gaganti. Let's pray for one another. Amen. That is the best thing na dapat natin gawin. Huwag na huwag kayong gaganti. Right? Amen. Can you say amen for that? Amen. Hallelujah.
That is the evidence of being baptized with the Holy Ghost. Judas failed. Multitude failed right there. And when they fail to go on in the Word, their names are taken off the book of life. Future home. Sa message ng future home. Kunting talata lang ito, babasahin ko ito. The evidence of the Holy Ghost is when you can receive the Word. Not some system. But have a clear understanding. Kapag meron kang maliwanag na kaunawaan, nakakasunod ka ng maliwanag. Na hindi ka nag-aalilangan sa iyong mga lakad. Kung yung mga tapak ng mga paa natin, if it is ordered by the Lord, hahakbang tayo sa katwiran. Saan katwiran? Sa katwiran ng ating Panginoon. Bakit ka nakakalakad sa katwiran ng Diyos? It is because you are baptized with the Holy Ghost. It is because the baptism of the Holy Ghost is to receive and to live all the word, all the way. Right? Is that very clear? Amen and amen. Thank you, Lord. The evidence of the Holy Ghost is when you receive the word, not some system, but have a clear understanding. Kapag tayo bautismado sa Banal na Espiritu Santo ng Diyos, papatnubayan tayo sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa pamamaraan ng tao. Right? Kapag sumunod ang tao sa pamamaraan ng kapwa niyang tao, see, ang tao, pwede lumaki ang ulo niyan. Right? Ang tao pwede magtiwala sa kakayanan niya yan. Pero if you are baptized with the Holy Ghost, hindi tayo dapat nagtitiwala sa sarili nating kalaman. Amen. Sabi ni Solomon, lean not unto their own understanding, but trust in the Lord. Ang ginagawa natin lagi ay ang nagtitiwala sa Diyos. Bakit? Simula nung siya'y manahan sa'yo. That is a personal indwelling. Right? Ng Banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Amen. Magpapakita ng tamang patutuo sa bawat isa. Smyrnian Church Ages. Pagpamunin mo anak dahil maraming quote ang aking babasahin. Smyrnian Church Ages. Now, we have been constantly saying that the true evidence of being baptized with the Holy Ghost is for the believer to receive the Word for the age in which he lives. Thinking man's filter. Now, if you want the evidence of the Holy Ghost, there it is. When that soul of yours will line with the Word of God in every respect, punong-puno ng pagrespeto, punong-puno ng pagtalima, punong-puno ng pagsunod. Napakaraming mga so-called believers sa ating panahon ngayon, nag-claim sa believer, pero walang mga respeto. Walang pagsunod. Wala sa kaayusan. Kapag hindi ka nila nagustuhan, iiwanan ka na lamang nila ng basta-basta. Na walang paalam. Right? Pero kapag ang Diyos ay nangusap sa individual na mananampalataya, sabi ko, it is a personal indwelling. That's right. Tuturuan tayo ng Diyos. Amen. Tinuturuan tayo ng Diyos. Hindi lumaban, hindi sumuwag, kundi sumunod at rumispeto. Hanggat ang mangangaral ay nangangaral, hanggat ang manunuro ay nanunuro ng tama. At ayon sa Ebanghelyo, ayon sa mensahe, obligado ang mananampalataya sa kanyang pastor na sumunod. That's right. Right? Ngunit kapag ang mangangaral ang pastor ay taliwas na may pinapangaral, you have a right to go out and find a place na ikalalago mo at ng iyong pamilya sa kanilang pananampalataya. Are you following me now? Amen. Believers, we're talking about baptism of the Holy Ghost.
Kung kumikilos ang Diyos sa isang bahagi ng katawan, dapat nararamdaman ng buong katawan. Hindi nakikipag-deal ang Diyos sa bahagi lamang ng katawan na sila lamang ba nakakaranas? Sila lamang ba may kaloob? Sila lamang ba ang may karapatan? No way. Ang anointing at vindication mararamdaman ng whole body. Amen. Buong katawan. Patuloy ko, basahin ko ulit. Now if you want the evidence of the Holy Ghost, there it is. When that soul of yours will line with the Word of God in every respect, it shows you've drawn your life through the thinking man's filter. God, does God change His mind? Sabi niya dito, keyword, we're joined to church, to Christ, by the baptism of the Holy Ghost. And the way you know the baptism of the Holy Ghost is because the Spirit in you identifies every word of God to be the truth. That's right. For whosoever shall take one word out of it, or add one word to it, his part will be taken from the book of life. People sometimes won't receive the Holy Ghost unless they speak with tongues. I believe in speaking tongues. Certainly, He's a good God. He will give you the desire of your heart. But no matter how much you speak in tongues and deny this word, you're wrong anyhow. That's right. You don't go in by speaking in tongues. You go in keeping every word. Amen. That's evidence of the Holy Ghost when you believe the word of God. Amen. Oh, Holy Spirit. Thank you so much, oh God. Yes, hallelujah. Question and answer. I'm going to ask you something. How can a man or a woman who claims to be filled with the Holy Spirit, which is the Word? That's right. And how can you be the flesh of the Holy Spirit has made you part of Him to reflect the gospel of your age and deny the Word that He wrote? I don't care how good you are. Now, there will be an elect that will go in the rapture. And thank God, isa tayo sa kukunin sa rapture. Can we clap our hands to the Lord? Makinig tayo at basahin natin maigi. Now, there will be an elect that will go in the rapture. Pinalakpakan natin dahil alam natin we are positive. Isa tayo. And there will be a group of people that's good, upright, holy living, God-saved people that will not be in the rapture. And they will come up in the second resurrection. Hallelujah. When we have the Word, the fruits of the Spirit will just automatically follow in your life. But we cannot put the cart before the horse. The problem with many people is that they try to impersonate the fruits of the Spirit even though they do not really have the genuine baptism of the Holy Spirit in their life. What happens is that their follies are made manifest sooner or later when they are subject to some deep trials or placed in extremely tight situation. We find out that they really are not that patient at all or what loving after all. They easily explode and given to pressure. Most of such attitude are just outward holiness, or shall say, subtle hypocrisy, wrapped up with good intention. See? Another question. Is separation from unbelief and living a life of holiness an evidence that the Holy Ghost is already working in one's life? The answer is yes. The following are scriptures that should support this concept. In Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable. Gusto ba nating manalangin sa bilang isang banal sa bawat isa sa atin? At lumakad tayo sa kabanalan at mamuhay sa kabanalan. According to the scriptures, sabi ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world. Yes, amen. But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove. Doon mapapatunayan mo kung siya ngay nasa sayo, kung siya ngay nananahan sayo, kung ikaw ngay lumalakad ng tama at banal ang iyong lakad. Ikaw
ang makakapatunay kung siya nga ay nananahan sa bawat isa sa atin. Amen. The scripture is very clear. Amen. Right? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Amen. Oh God. John chapter 2, verse 15, 16. First John. Chapter 2, verse 15 to 16. Love not the world. Amen. Yan. Still there. Amen. Hallelujah. Love not the world. Neither the things that are in the world. Bakit? Ano meron sa world na to? Kasi ang world na to, kapag ginamit natin dito, hindi yung tinatawag na cosmos, ha? Kundi yung world, yung sanglibutan. Yung sistema. Yung pamamaraan. Yung kasalanan na narito sa mundong ito. Ang sabi ng scripture, huwag mong mamahalin! That's right. Huwag mong iibigin. Yes. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh. I believe kapag ikaw ay kinasihan ng Santong Espiritu, lahat ng lust, lahat ng malisya sa katawang ito, yung mga pangit at hindi tama, ito ay nahihiwalay. Kinakailangan magkaroon ng total separation. Why? Because God is calling for a total separation from unbelief. Amen. Right? Hallelujah. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. Yes. 1 Corinthians chapter 6, verse 14-18. Kunti na lamang. Medyo lumalagpas tayo sa alas 11. Pero hindi na tayo tatagal. Be ye not equally yoked together with unbelievers. Yung salitang be not equally yoked, hindi lamang yung pakikipag-asama o yung pakikipag-asawa sa mga unbeliever. Hindi lamang ito ang ibig sabihin nito. Right? Yes. Yung pakikipagsama, yung sumunod ka, gumanap ka sa gawain ng makasaglibutang ito. Sabi ng scripture, be not equally yoked together with unbelievers. Kasi ang mga unbelievers, pero silang ibang pamamaraan, ibang buhay. Kaiba ang buhay mo at buhay ko bilang isang believer. Right? Kaya nga sa awit, pagdating sa paghahandog, right? Tayo dapat ay umawit na sama-samang mga mananampalataya. At sa bawat gawain ng ating Panginoon, mapadito man sa altar na ito, huwag kang gagamit ng mga unbelievers. Right? Kinakailangan ang ginagamit ng Diyos ay yung puspos ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Upang ang gawain pag-worship ay banal. Dahil tayo ay gumaganap ng gawaing banal. Tayo ay nagpupuri ng papuring banal. Amen. Right? Maaring ang mga unbeliever na tumutugtog, sumunod sa iyo. Pero ang kaisipan niyan, hindi mo alam. Baka mamaya lamang after that, iba na ang kanyang tutugtugin. Kaya no wonder maraming tumutugtog sa harapan ng altar. Mistulang mga worldly songs. Why? Because it mixed already. Right? It's already perverted. Right? At ayaw ng Diyos ang isang papuri na ito ay perverted. Yes. Do you follow me now? Medyo masakit sa mga iba mga kapwa manggagawa gumagawa nito, pero dapat may tuwid. Amen. Right? Hindi ako agree. Hindi ko mo ba sila yung magaling sa music? Sa mga instrumento? Right? Merong mga pinahiran. Kapag pinahiran ito, kapag sila tumugtog, I believe with all of my heart. Sa atas at kayusan ng ating Panginoon, pupuspusin siya, makakatugtog siya ng papuri sa ating Panginoon. Tignan nyo yung mga nagdadrum sa loob ng church. Yung mga may tama. Pag kinalabog ang
ang drum. Para gamang marak and roll. Yes. Walang control. See? Did you follow me now? Amen. Magpuri tayo na may kabanalan. Yes. Tumugtog tayo na may kabanalan. The reason why si Miriam, si David, right? Even Moses, sila'y sumayaw sa Espiritu Santo dahil sila'y dinala ng anointing Amen. ng pag-awit. The reason why even so, lumalabas ang masamang espiritu sa kanya, it is because of the anointing of the song na kapag nagpuri na si David, kasama ang anointing, nawawala, right? Ang masamang espiritu. Mapapahaba tayo kung dito ako tututok ulit. Pero tama na yon. Baka sabihin nila nangangaliskis ako ng lubusan. Pero kung tutuusin, ang pagkakaliskis talaga, kapag kumaliskis ka ng isda, lahat. Tama. Huwag kang mag-iiwan kahit isang kaliskis. Right. Kasi sa isang kaliskis, nagkamali ka ng kain kapag bumara dito. Hindi mali. Bakit? Dahil sa isang kaliskis. Yes. Amen. True. Yes. You follow me now? Amen. Okay. Nagpasan ko na. 1 Corinthians chapter 6 verse 14, 18. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with the unrighteousness? And what communion had light with darkness? And what concord had Christ with Belial? Or what part hath he believed with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. Amen. As God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, Amen. and they shall be my people. Amen. Wherefore come out from among them and be separate. Kaya kung ikaw ay nag-aalinlangan sa iyong kalalagayan, kung sa tingin mo, hindi ka na lumalago, at sa tingin mo, ikaw ay naaalipin, huwag kang matakot na lumayo. Maghanap ka ng isang dako na ikalalago ng iyong pananampalataya kasama ng iyong mga mahal sa iyo. Amen. Maglingkod tayo ng sama-sama. Hindi tayo naglilingkod ng pasikatan. Hindi tayo naglilingkod ng pagalingan. Hindi tayo naglilingkod sa dibatian. Yes. Dahil ayaw ng Diyos ang dibatian. Ang isang dibatian, yung pagtatalo-talo. Ayaw ng Diyos yan. Yes. Di ko ba magaling ka, marunong ka, makipagtalo ka? Para lamang patunayan na marami kang alam. Look at your life. Yes. Magsalamin tayo. Kung ako, isang pastor sa dakong ito, titignan ko muna ang hitsura ko. Magsasalamin ako. Bago ako mangaral, tignan ko, ipangaral ko muna sa aking sarili. Sa tingin nyo kaya, kapag ako'y nangaral, at nakita nyo, nakashort ako, mabibigla kayo. Dahil pagkatapos kong umalis sa pulpito, pwede nyo sabihin, pwede na pala mag-short. Kung si pastor nga, nangangaral mag-short. Right? Kapag nakita nyo ang aking itsura, misto lang ermitanyo. Right? Ha? Tatahimik kayo. Baka sabihin nyo, pwede kong gayahin si pastor dahil mukhang ermitanyo. Ang sinabi ng mensahe, look at the pastor and his image. At tignan mo rin ang kongregasyon. Kung ano yung pinamumuhay. Minsan, madalas nagre-reflect sa buhay ng mga kongregasyon. Eh, paano kung nagbalabal ako? Baka kayo rin magbabalabal. Right? Eh, paano kung ang itsura ko ay mukhang kambing? Baka kayo rin gagayahin ninyo ako. Wala akong sinabing ano man, ha? Kundi yung mukhang kambing lamang. Right? Kasi gagayahin yan. Yes. True. Kaya di mo nakikita. Kapag ang pastor mayabang, ang kongregasyon nagiging mayabang din. Right. Yes. True. Yung itsura ng pastor sa isang nangangaral, tignan mo rin ang itsura. Ginagaya nila. Dati-dati, ang daming nangangaral sa holiness. Na dapat ang itsura ng kalalakihan malinis. Amen. Ultimong bigote, hindi dapat nagbibigote. Yes. Dapat nililinis.
balbas. Meron ako lang na ganyan. Matinding mangaral. Pero pagdating ng panahon, inabutan ng henerasyon. Right? Okay na sa kanya. Right? Hindi na ako magdudugtong. Church, believers, huwag kang matakot na natatakot ka sa taong pangalan at pagtuturo. We have a pure and adulterated word Amen. na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Upang tayo ay tumayo at sumampalataya. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi kaduwagan. Right. Ang paglilingkod sa Diyos, ang pagtayo na may tunay na paninindigan Amen. at pagsunod sa salita ng Diyos. Sumusunod ka lang pala dahil natatakot ka sa pastor mo, natatakot ka sa mga warning niya. My God, bawat individual ay nakipagtagpuan Diyos. This is the personal indwelling of the Holy Ghost. It is not only to the pastor. It is not only to the minister. Even your bride. Right? Nakikipag-dwell sa'yo Amen. ang ating Panginoon. Kaya hindi tayo nabubuhay, hindi tayo sumusunod sa dikta ng isang mangangaral, sa dikta ng isang pastor, sa dikta ng sino mang mangangaral. Sumusunod tayo according to the mandate of the Holy Spirit of God that dwells in you. Amen. Yan ay mandato ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Can we clap our hands to the Lord? Ayaw natin ito. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan. Purihin ang Diyos dahil siya ay nakipag-deal sa iyo, Amen. sa akin, sa bawat isa sa atin. Tumayo tayo, lumakad tayo, mabuhay tayo ng may pagsunod sa salita. Simula nung siya ay manahan. That is the indwelling of the Holy Ghost to every individual believer. Habang naghahanda yung mga young people at mga bata kanina, I'm blessed sa awit ninyo. Please come forward at ihandog ang awit na ito para sa ating Panginoon. To God be the glory. The Lord bless us all. At salamat sa isang mensahe na binigyan ng ating Panginoon sa paghahayag ng Diyos sa revealed word sa ating panahon ngayon. Tayo ngayon ang nakikinabang. Amen. Tayo ngayon ang nagtatamasa. Yes. Amen. Right? Tayo ang nakakasunod. Why? Dahil ikaw at ako ay tinalaga ng Diyos upang makasunod at sumampalataya sa salita na inihayag ng ating Panginoon at sa mensahe na kanya ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Awitin ninyo na may kagalakan at kausap-usap. Amen. Hallelujah.